Paano kung sabihin sa iyo ng isang babaeng dating miyembro ng Israeli Special Forces, masyadong malumanay ang mga lalaking Pilipino. Siguro wala silang karanasan sa labanan. Ang hindi niya alam, ang lalaking tahimik na nakangiti sa harap niya, na sa unang tingin ay mukhang ordinaryo, ay naghahanda para sa isang sandali na babago sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan tungkol sa karanasan sa pakikipaglaban. Mga lalaking ang hawak ay keyboard sa halip na baril at nakasuot ng t-shirt sa halip na uniforme. Ngunit paano kung sa oras ng krisis, lumabas ang kanilang tunay na pagkatao? Ito ang kwento ng nakakagulat na araw na si Abigail, isang babaeng mula sa Israeli Special Forces, ay hinamon ang kanyang pagtingin sa mga bagay-bagay at nabago ang kanyang paniniwala habang buhay. Sa araw na iyon, unang beses niyang nalaman ang lakas na taglay ng mga tahimik na lalaking Pilipino. Ano nga ba ang nangyari sa kanya? Naranasan mo na bang husgahan ang isang tao base lamang sa kanilang itsura? Ako rin. Nalaman ko na ang tunay na lakas ay hindi agad nakikita. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa isang pagbabago sa aking buhay na naranasan ko. Bilang isang dating miyembro ng isa sa pinakamalakas na special forces sa buong mundo, hayaan ninyong ikwento ko kung paano ako, isang babaeng galing sa Israeli Special Forces, ay 2 beses na nagulat sa isang lalaking Pilipino na mukhang ordinaryo at kung paano nito tuluyang binago ang pananaw ko sa buhay. Ang videong ito ay isang muling pagsasalaysay ng isang kwento. Simulan na natin ang kwento para sa araw na ito. Ang pag-subscribe at pag-like ay magbibigay ng swerte sa inyo. Ako si Abigail, isang veterano ng Israeli Special Forces. Nagretiro ako sa serbisyo sa edad na 32. 8 taon akong nagsilbi sa Special Forces at inialay ko ang lahat sa aking buhay sa militar. Sa gitna ng mga nagliliparang bala, nagsagawa ako ng mga operasyon at nalampasan ang pinakamahihirap na pagsasanay. Ang aking katawan at isipan na hinubog ng mga karanasang ito ay puno ng kumpiyansa na kaya kong mabuhay kahit saan. Pagkatapos kong magretiro, nagpasya akong maglakbay sa buong mundo upang paghilumin ang mga sugat sa aking puso. Habang tinitingnan ko ang mapa at nag-iisip kung saan pupunta, napansin ko ang isang bansa na tinatawag na Pilipinas, isang lugar na payapa, ligtas, at higit sa lahat, malayo sa digmaan. Pagdating ko sa Ninoy Aquino International Airport, puno na ako ng mga paunang husga tungkol sa Pilipinas. Napakapayapa dito. Sa isang bansang ganito kapayapa, hindi siguro kailangan ng malalakas na tao. Bulong ko sa sarili habang naglalakad sa mga kalsada ng Maynila. Ito ay isang bansa kung saan hindi kailangan ng labanan. Isang lugar kung saan hindi mo kailangang maging malakas. Marahil, sa pagsasabi ng mga salitang iyon, sinusubukan kong palakasin ang loob ko. Isang linggo matapos makarating sa Pilipinas, naging kaibigan ko ang isang Pilipinang nakilala ko sa isang hostel. Ang pangalan niya ay Lia at mahusay siyang magsalita ng Ingles. Inalok niya akong ipakilala sa iba't ibang kultura ng Pilipinas. Ano ang gusto mong maranasan sa Pilipinas? Tanong ni Lia. Walang pag-aalinlangan akong sumagot. Gusto kong makita ang pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Lalo na, gusto kong malaman kung paano namumuhay ang mga lalaki. Ngumiti si Lia at sinabing, kung ganoon, ipakikilala kita sa kuya ko, si Matthew. Sa tingin ko, siya ang perpektong halimbawa ng isang ordinaryong lalaking Pilipino. Sa sandaling iyon, hindi ko pa alam na malapit nang magbago ang takbo ng buhay ko. Nang ipakilala ako ni Lia kay Mateo, agad akong nadismaya sa isip ko. May taas siyang humigit kumulang 180 centimeters. Hindi naman maliit. Ngunit hindi rin partikular na maskulado ang kanyang pangangatawan. Higit sa lahat, ang kanyang malumanay na pananalita at mahiyain na ngiti ay malayo sa imahe ng isang malakas na lalaki
na nasa isip ko. Hello, Miss Abigail. Marami nang naikwento sa akin si Leah tungkol sa'yo. Magalang na bati ni Mateo. Mahina ang kanyang boses at banayad ang kanyang tingin. Sa edad na 34, mukha siyang napakabait na mahirap paniwalaan. Ang kanyang trabaho bilang isang software developer ay lalo pang nagpatibay sa aking prejudice. Isang lalaking mahina na puro computer lang ang alam. Sa gitna ng aming pag-uusap, isang sinabi ni Mateo ang nakakuha ng aking pansin. Hindi yata tayo magkikita sa darating na weekend. Mayroon kasi akong reservist training. Reservist. Narinig ko na ang tungkol sa mga reservist sa Pilipinas. Ito raw ay pagsasanay na dinadaanan ng mga lalaki matapos ang kanilang serbisyo sa militar. Ngunit sa aking paningin, ito ay isang formalidad lamang. Mahirap ba ang reservist training? Tanong ko na may bahid ng pangungutya. Bahagyang itinaas ni Mateo ang kanyang ulo at ngumiti. Hindi naman po. Regular lang na ginagawa. Hindi kasing hirap ng dati sa serbisyo. Sa sandaling iyon, mas lalo pa akong napangisi sa aking isipan. Ang serbisyo na iniisip ng taong ito at ang serbisyong naranasan ko ay magkaibang magkaiba. Nakikinig si Leah sa aming usapan at nagbigay ng isang masayang mungkahi. Sa weekend, pagkatapos ng reservist training ni Mateo, bakit hindi tayong tatlo mag-picnic sa Baywalk? Dumating ang weekend at pagkatapos ng kanyang training, nakipagkita si Mateo sa amin sa Baywalk tulad ng napag-usapan. Medyo pagod ang itsura niya, ngunit nanatili pa rin ang kanyang malumanay na ngiti. Naglakad-lakad kaming tatlo sa tabi ng dagat habang nagkukuwentuhan. Nang umalis sandali si Leah para sagutin ang isang tawag, naiwan kaming dalawa ni Mateo. Miss Abigail, ano po ang ginagawa ninyo sa militar dati? Biglang tanong ni Mateo. Buong pagmamalaki akong sumagot, nasa Special Forces ako. Marami na rin akong nasalihang tunay na operasyon. Bahagyang lumaki ang mga mata ni Mateo. Wow! Grabe! Siguradong marami na kayong naranasang delikadong sitwasyon. Oo naman. May mga pagkakataon na kailangan kong isugal ang buhay ko, mayabang kong sinabi. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Mateo ay nagpataka sa akin. Kung sakaling magkaroon ng delikadong sitwasyon, pwede mo akong pagkatiwalaan. Sandali akong hindi nakapagsalita. Hindi ko naintindihan ang sinabi niya. Ano ang basehan ng lalaking ito na tahimik at malumanay para sabihin iyon? Seryoso ang kanyang ekspresyon at puno ng kumpiyansa ang kanyang boses. Ikaw? Mateo? Nagkunwari akong nagulat. Ngunit sa loob-loob ko, iniisip kong ang taas naman ng self-esteem ng taong to. Habang pinagtatawanan siya, tumango si Mateo. Opo, sana wag ninyo akong husgahan base lang sa nakikita ninyo. Nang gabing iyon, habang pabalik sa hostel, napaisip ako. Lahat ba ng lalaking Pilipino ay ganito kahangin? Ngunit ang kumpiyansang nakita ko sa mga mata ni Mateo ay hindi mukhang simpleng kayabangan lang. Kinabukasan, nakatanggap ako ng text mula kay Leah. Niyayaya tayo ni Mateo sa isang firing range sa weekend. Game ka? Firing range. Agad akong napangiti. Sa wakas, pagkakataon ko nang ipakita ang galing ko. Dumating ang weekend at kaming tatlo ay nagtungo sa isang firing range. Puno ako ng pananabik. Oras na para ipakita ang aking kakayahan. Pagdating namin, ipinaliwanag ng tagapamahala ang mga patakaran, mga alituntunin sa kaligtasan, paggamit ng baril, at iba pang pangunahing kaalaman. Alam ko na ang lahat ng iyon, kaya nababagot ako. Si Abigail, dating sundalo yan, kaya siguradong magaling siya dito, nakangiting sabi ni Leah. Ngumiti ako ng may kumpiyansa. Siyempre, Special Forces kaya ako. Si Mateo ay ngumiti lamang. Walang bakas ng anumang kompetisyon sa kanyang mukha. Sa wakas, ako na ang babaril. Buong tiwala kong hinawakan ang baril at inayos ang aking postura. Tumutok ako sa target, huminga ng malalim, at sunod-sunod na kinalabit ang gatilyo. Gaya ng inaasahan, maganda ang resulta. Sa 10 bala,
8 ang tumama sa gitna ng target. Wow, ang galing! Humanga si Lia. May kasiyahan akong ngumiti at lumingon kay Mateo. Mateo, ikaw na. Tahimik na tumayo si Mateo at lumakad papunta sa pwesto ng pagbaril. Tila biglang nagbago ang kanyang paglakad. Mas matatag, mas puno ng kumpiyansa. Kinuha niya ang baril at inayos ang kanyang postura. Sa sandaling iyon, hindi ko napigilang mamangha. Perpekto ang kanyang tindig. Ito ay isang postura na libu-libong beses na sinanay ng mga sundalo para maging natural sa kanila. Tuwid ang kanyang likod, relax ang kanyang mga balikat, at nakaayos sa tamang anggulo ang kanyang mga braso. Ang kanyang ekspresyon ay tuluyang nagbago. Nang kalabitin niya ang gatilyo, alam ko na kung ano ang magiging resulta. 10 sunod-sunod na putok. Lahat ay eksaktong tumama sa gitna ng target. Isang perpektong pagbaril. Wow! Mateo, gumaling ka ah? Pumalakpak si Lia. Bumalik si Mateo sa kanyang dating malumanay na ngiti. Sinuwerte lang. Suwerte! Hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. Iyon ay hindi suwerte, kundi purong kakayahan. Bilang isang dating sundalo, malinaw kong alam ang pagkakaiba. Mateo, ang galing mo talaga. Sinabi ko ng buong katapatan. Saan mo natutunan ang ganyang galing? Ngumiti lang siya. Sa militar, ang sagot na iyon ay napakasimple, ngunit lalo lang akong na-curious. Ganito ba kalupit ang training sa pagbaril sa militar ng Pilipinas? Nalilito ako. Sa susunod, subukan naman natin ang martial arts. May hamon kong mungkahi. Sa pagbaril, nanalo si Mateo. Pero sa pisikal na labanan, sigurado akong ako ang mananalo. Nag-alinlangan sandali si Mateo, ngunit tumango rin. Sige, judo gusto mo? Judo? Tinanggap ko ang alok. Ang Israeli Special Forces ay sinanay sa iba't ibang uri ng martial arts. Ngunit ang nakita ko kay Mateo sa firing range ay ang aking unang pagkagulat. May kakaiba sa taong ito. Lumipas ang ilang araw mula noong kami ay nasa firing range. Paulit-ulit kong naiisip, ang galing ni Mateo sa pagbaril, ang konsentrasyon at katumpakan na ipinakita niya ay malinaw na resulta ng matagal na pagsasanay. Gusto kong malaman pa ang tungkol sa kanya. Sa weekend, nagkita kami sa isang judo gym. Nakasuot na si Mateo ng dobok uniforme ng judo. At ako naman ay nagpalit sa isang hiniram na dobok. Habang nagiinit, pinagmasdan kong mabuti ang katawan ni Mateo. Sa unang tingin, mukha siyang ordinaryo, ngunit may kakaibang lakas at balanse sa bawat galaw niya. Isang magaang na laban na may kumpiyansa kong alok. Tumango si Mateo. Sige, ingat ka. Nagharap kami sa isa't isa. Ako ay nasa isang agresibong postura, habang si Mateo naman ay nasa depensibong postura. Talagang maingat na tipo. Naisip ko, sa hudyat, mabilis akong kumilos upang hawakan ang braso ni Mateo at itumba siya. Ngunit, nakakagulat, ang atake ko ay sumablay. Para siyang tubig na natural na umiwas sa aking atake at sa isang iglap, nawala ang aking balanse. Bumagsak ako sa banig. Napakabilis ng pangyayari na inabot ng ilang segundo bago ko naintindihan kung ano ang nangyari. Okay ka lang? Inilahad ni Mateo ang kanyang kamay. Ang kanyang ekspresyon ay malumanay pa rin, ngunit iba na ang tingin niya. Oo. Kinuha ko ang kanyang kamay at tumayo. Isa pa? Sa pangalawang pagsubok, mas naging maingat ako. Ngunit pareho pa rin ang resulta. Tila nahuhulaan ni Mateo ang bawat galaw ko at tumpak siyang gumanti. Muli, bumagsak ako sa banig, pangatlong pagsubok. Sa pagkakataong ito, ginamit ko na ang lahat ng aking nalalaman, inalala ko ang lahat ng training ko sa Israeli Special Forces at ibinuhos ang lahat ng aking makakaya, ngunit hindi nagbago ang resulta. Habang nakadapa sa banig sa pangatlong pagkakataon, lubos akong nabigla. Imposible. Natalo ako? Muling inilahad ni Mateo ang kanyang kamay at sinabing, "Magaling ka rin, Miss Abigail.
Mabilis ang reaction time mo. Ngunit hindi na pumasok sa tenga ko ang kanyang papuri. Hindi ako makapaniwala. Ako, isang Israeli Special Forces, ay natalo ng ganito kalinis sa isang lalaking Pilipino na mukhang malumanay. Paano ka naging ganito kagaling? Tanong ko habang naghahabol ng hininga. Sandaling nanahimik si Mateo bago sumagot. May kumpiyansa ako sa mga pisikal na bagay. Marami akong natutunan sa militar. At kahit pagkatapos ng serbisyo, patuloy akong nagsasanay. Paglabas namin ng gym, tinanong ko si Mateo. Mateo, ordinaryong sundalo ka lang ba talaga? Nag-atubili siya sandali bago sumagot. Gusto mong uminom mamayang gabi? May sasabihin ako sa'yo. Sa kanyang alok, tumango ako. Gusto kong malaman pa. Ang sikreto ng tahimik na lalaking ito, ng gabing iyon, nagkita kami sa isang tahimik na bar. May ibang lakad si Lia, kaya hindi siya nakasama, kaya kaming dalawa lang ni Mateo. Pagkatapos ng unang tagay, nagsalita si Mateo. Ang totoo, hindi ko pa nasasabi sa iyo ang lahat tungkol sa serbisyo ko sa militar. Nakikinig ako ng mabuti. Ang kanyang boses ay malumanay pa rin, ngunit may bigat na itong dala. Ako ay dating miyembro ng Marine Force Recon. Sandali akong hindi makapaniwala. Marine Force Recon? Sa pagkakaalam ko, ang Philippine Marines ay kilala bilang isa sa pinakamatitinding unit sa bansa. At ang Force Recon, sila ang mga piling-pili sa mga piling-pili. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa? Tanong ko. Tahimik na ngumiti si Mateo. Hindi naman kailangang sabihin. Hindi ko itinuturing na isang bagay na ipagyayabang ang mga karanasang iyon. Ang kanyang sagot ay mapagkumbaba. Ngunit lalo akong naging interesado. Kung Marine Force Recon ka, siguradong marami kang pinagdaanang special training. Tumango si Mateo. Oo. Tinuruan kaming mabuhay sa pinakamatitinding sitwasyon, pumasok sa teritoryo ng kalaban, magrecon, bumaril, at martial arts. Lahat. Halos 2 taon kaming walang pahinga sa training. Pero bakit hindi ka nagpatuloy? Pwede ka namang maging professional soldier. Tila nag-isip sandali si Mateo. Naramdaman kong sapat na. Naglingkod ako sa bayan, sa abot ng aking makakaya, at gusto ko nang mamuhay sa ibang paraan. Humanga ako ng malalim sa sinabi ni Mateo. Hindi niya ipinagyayabang ang kanyang lakas, at hindi siya nagsikap na ipakita ang kanyang kakayahan. Ginagamit niya lang ito kapag kinakailangan. Ngayon, reservist training na lang ang dinadaanan ko. Pero ang mga natutunan ko noon ay nananatili pa rin sa aking katawan, sabi ni Mateo. Itinaas ko ang aking baso at itinagay sa kanya. Naloko mo ako ng husto. Pasensya na kung hinusgahan kita base lang sa itsura. Nang gabing iyon, marami akong narinig na kwento mula kay Mateo, ang mahihirap na pagsasanay sa Marines, ang samahan nila ng kanyang mga kasama, at ang kanyang pagsisikap na magsimula ng bagong buhay pagkatapos ng serbisyo. Habang nakikinig sa kanyang mga kwento, napagtanto ko na hindi lang siya magaling sa martial arts o pagbaril, kundi isang taong may matatag na kalooban. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Mateo, tuluyang nagbago ang pananaw ko sa Pilipinas. Habang naglalakad sa mga kalye, iba na ang pagtingin ko sa mga lalaking nakakasalubong ko. Ang empleyado sa opisina na nakaupo sa MRT, ang kabataang nagtatype sa laptop sa isang coffee shop, ang amang nakikipaglaro sa kanyang anak sa parke. Ang katotohanang lahat sila ay nakatapos ng serbisyo militar, ay muling nagpagulat sa akin. Nang ibahagi ko ang mga iniisip kong ito kay Lia, ngumiti siya at sinabing, halos lahat ng lalaki sa Pilipinas ay dumaan sa military training. Marami silang natututunan sa halos 2 taong serbisyo. Lahat ng lalaki? Oo, maliban na lang kung may espesyal na dahilan, obligado silang maglingkod. Hindi ko mapigilan ang aking pagkamangha. Ang Israel ay isang bansa rin na may conscription, ngunit hindi ko alam na kasing istrikto ito sa Pilipinas. Kinabukasan, kinontak ko si Mateo at sinabing gusto ko pang marinig ang kanyang mga kwento. Agad siyang pumayag.
at nagkita kami sa isang historical museum sa Maynila. Doon, ipinaliwanag ni Mateo ang kasaysayan ng Pilipinas, ang sitwasyon ng bansa, at kung bakit kailangang maglingkod sa militar ang mga lalaki. May mga panloob na banta pa rin, sabi ni Mateo. Lubos akong nakaugnay sa kanyang sinabi. Pareho rin ang sitwasyon sa Israel, pero ang mga Pilipino ay namumuhay ng payapa, walang takot. Tumango si Mateo. Iyon ang sa tingin ko ay aming lakas. Palagi kaming handa, ngunit namumuhay kami ng payapa sa araw-araw. Ang kanyang mga salita ay tumatak sa akin. Dati, ang akala ko ang lakas ay isang bagay na nakikita sa labas. Maskuladong katawan, magaspang na pananalita, isang nakakatakot na aura. Ngunit ang lakas na nakita ko kay Mateo at sa mga lalaking Pilipino ay iba. Ito ay isang lakas na nakatanim ng malalim sa kalooban. Isang uri ng lakas na lumalabas lamang kapag kinakailangan. Tahimik, pero mas malakas kaysa kanino man. Ang mga lalaking Pilipino, bulong ko. Ngumiti si Mateo. Lahat tayo ay may sariling lakas. Tulad mo, Abigail. Sa mga salitang iyon, uminit ang aking puso. Tinitingnan ako ni Mateo, hindi bilang isang katunggali, kundi bilang isang kapantay. 2 buwan matapos akong makarating sa Pilipinas, gumawa ako ng isang mahalagang desisyon. Nagpasya akong manatili ng mas matagal kaysa sa orihinal kong plano. Unti-unting nawawala sa isip ko ang pagbalik sa Israel. Ang oras na kasama ko ang Pilipinas at si Mateo ay naging napakahalaga para sa akin. Nang gabing iyon, umakyat kami ni Mateo sa isang rooftop bar sa Antipolo at pinagmasdan ang tanawin ng lungsod. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang na parang mga bituin. Abigail, ano ang hinahanap mo dito sa Pilipinas? Sa biglaang tanong niya, napaisip ako sandali. Noong una, hindi ko alam. Gusto ko lang makahanap ng isang payapang lugar. Gusto kong makatakas sa digmaan at karahasan at magpahinga. At ngayon, ngumiti ako. Ngayon, hindi lang kapayapaan ang nahanap ko, kundi isang bagong uri ng lakas mula sa isang taong tulad mo. Ang mga mata ni Mateo ay marahang kuminang. Ako rin. Marami akong natutunan mula sa iyo, Abigail. Ang paraan mo ng direktang pagsasabi ng iyong iniisip. Ang iyong katapangan na harapin ang mga hamon ng walang takot. Nakakahanga ka. Balak kong manatili dito ng mas matagal, sabi ko. Gusto kong mag-aral ng Filipino at mas makilala pa ang kultura ninyo. Maligaya ang ekspresyon ni Mateo. Ilang buwan ang lumipat ako sa isang maliit na bayan sa labas ng Maynila, malapit sa bahay ni Mateo. Naging mas malapit kami sa isa't isa at natural na naging bahagi ng buhay ng bawat isa. Isang umaga, naglalakad kami sa isang trail malapit sa aming lugar. Simula na ng tag-araw at namumukadkad ang mga bulaklak. Biglang huminto si Mateo at tumingin sa akin. Abigail, gusto mo bang tumira tayong magkasama? Sa kanyang alok, walang pag-aalinlangan akong tumango. Oo, gusto ko. Hinawakan ni Mateo ang aking kamay. Malambot ang kanyang kamay. Ngunit ramdam ko ang lakas na taglay nito. Parang natanggap ko ang pinakamalaking regalo sa pagpunta ko sa Pilipinas, sabi ko. Naintindihan ko na ngayon na hindi ko na kailangang lumaban pa dahil nandyan ka sa tabi ko. Ngumiti si Mateo. Ang totoo, lahat tayo ay lumalaban. Magkaiba lang ang ating larangan. Ikaw, sa totoong digmaan. Ako, sa pang-araw-araw na buhay. Ako, isang dating miyembro ng Israeli Special Forces, ay nakahanap ng kapayapaan sa Pilipinas. At sa isang hindi inaasahang lugar, natuklasan ko ang tunay na lakas. Ito ay hindi isang uri ng lakas na isinisigaw o ipinagyayabang. Ito ay isang malalim at matatag na lakas na tahimik na lumalabas lamang kapag kinakailangan. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa laki o ingay. Ngayon,
lubos ko nang naiintindihan ang kahulugan ng mga salitang iyon. Huwag husgahan ang isang tao base lamang sa kanilang itsura. Dahil kung minsan, ang pinakatahimik na tao ang siyang pinakamalakas sa lahat,